Bukod sa issue sa flood control scandal at West Philippine Sea, tinalakay din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang tungkol sa issue sa buwis, kuryente, transportasyon at kalusugan. Ibinida rin ng Pangulo ang mga naging pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis dahil sa gulo sa Middle East. Narito ang aking unang balita. Sa 1 oras at 26 na minutong talumpati, ilang beses pinalakpakan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Mula sa pagpapanagot sa kanyang sariling pinsan dahil sa flood control scandal na sentro ng kanyang sona noong nakaraang taon. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating Speaker. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hanggang sa matapang na pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Pinalakpakan din ang mga usaping malapit sa sikmura ng ordinaryong mamamayan, gaya ng pagpapalawak ng tax exemption. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Ang nais ng Pangulo, isama sa exemption ang kumikita na hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Sa ngayon, exempted ang mga kumikita na hindi lalagpas sa 250,000 pesos. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Ipinanukala niya ang pagbibigay ng amnesty sa buwis. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Nanawagan din ang Pangulo sa Kongreso na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para matanggal na ang system loss charges. Ito ang binabayaran ng mga consumer para sa mga ninanakaw na kuryente at nawawalang kuryente habang dumadaloy sa kable. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Hinimok din ng Pangulo ang mga mababatas sa ipasa ang Sariling Kuryente Act para mas maging abot kaya mga rooftop solar panels at battery storage systems. Nangako ang Pangulo na sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon ay tatapusin ang mga nasimulan at tutuparin ang mga pangako. Kabilang na riyan ang mga proyektong pang-infrastruktura. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Pati ang mas pinalawak na benepisyo pangkalusugan. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy.
Mas madali na rin daw ang pag-access sa tulong medikal sa pamamagitan ng eMyFIP program para mapabilis ang pagkuha ng serbisyo medikal para sa mga Pilipino. Ibinida rin ng Pangulo na naging maagap sila sa pagtugon na magkakrisis dahil sa gulo sa Middle East. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ilang beses ding sinabi ng Pangulo, ang mga pondong naiiwas sa mga tiwali ay ibinuhos ng pamahalaan sa mga proyektong pakikinabangan. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina, GMA News.